naming manonood. Narito naman po kami para maghatid sa inyo ng mga nagbabagang balita. Sa ulo ng mga balita, price freeze ng mga oil companies. Bangkay ng lutangan sa baha. Mga anak, bakit nyo kami iniwan? Sigaw ng isang ama. Mohamed Margarit na nomina. Marijuana for sale sa route, Uruguay. Poland submarine. Pacquiao versus weather. Howard nakalaya na. USA versus Spain. Sa Olympic gold. Gerald Anderson, hero uli sa kalamidad. Julian, number 1 sa Hanes. Brangelina, ikakasal na. Price freeze, oil companies. Dahil sa naranasang kalamidad, sa malaking bahagi ng bansa, dulot ng habagat ay nagpatupad ng price freeze ang mga petrolyo. Katulad na lang ng Petron at Sea Oil, sila ay nagpatupad ng price freeze. Pero ang Shell ay nanindigan pa rin sa pagtaas ng presyo dahil na rin sa tuloy na pagsirit ng pagtaas ng presyo sa pandaigdigang market. At para naman sa balitang internasyonal, Mohamed Margarit na nomina. Pinili ng National Assembly ng Libya ang dating opposition leader na si Mohamed Margarit bilang presidente ng bansang Tripoli sa North Africa sa pagsisimula ng pamamahala ng bagong halal na presidente. Pamumunuan ni Margarit, isang moderate Islamist, ang 200 kasapi ng Kongreso na magtatalaga ng Prime Minister, magpapasa ng mga batas, at gagabayan ng Libya sa full parliament election pagkatapos ng mabalangkas ang bagong konstitusyon sa susunod na taon. At para sa balitang showbiz, narito si Beng. Bayan. Salamat, Lourdes. Gerald Addison, tinulungan ng mga taga-Red Cross para tumuon sa mga nasalanta na habagat sa Cainta. Bukod pa doon, kasama rin niyang tumulong ang kanyang kapatid na si Ken at ilan niya pang mga kaibigan. At Julian, number 1 sa iTunes. Nanguna ang self-titled debut album ni Julian San Jose ang Regime A Records. Ilang sandali lamang pagkatapos itong i-release at naging available for download nitong nakalaang Biyernes. Back to you, Lourdes. Ngunit tila naglulutangan naman ang mga bangkay na nalunod sa kasagsagan ng habagat. Kabilang dito ang 2 lalaki na natagpuan sa magkahiwalay na lugar sa Metro Manila. Pero hindi lang sa Metro Manila, pati na rin sa Caloocan, Tondo, Manila. Pero sa tuwing nakikita silang mga bangkay na naglulutangan, agad nila itong nire-report sa pulis para i-autopsy. Marijuana for sale sa Uruguay. Naghain ang gobyerno ng Uruguay ng panukalang batas sa Congress na magpapahintulot sa Estado na magtanim at magbenta ng marijuana. Isang hakbang na ayon kay President Jose Mujica ay magbabawas sa krimen na gawa ng krimen na kaugnay ng illegal drug trafficking. Legal na ang paggamit ng cannabis sa Uruguay, isa sa pinakaligtas na bansa sa Latin America, at nangunguna sa paggawa ng mga liberal na batas. I-regulate ng bill ang pagbebenta ng produksyon nito. Ang ibang bansa sa rehiyon, gaya ng Colombia at Mexico, ay ilang taon na ang maghihirap sa mga pagpatay at iba pang kaasal na kaugnay ng narcotic trade o pangangalakal ng droga. Sinabi ng gobyerno ni Mujica na ang mga negatibong epekto ng paninigarilyo ng marijuana ay hindi gaano mapinsala kaysa karahasang iniuugnay ng black market kung saan iligal ang bintahan nito. At para sa ating balitang sports, narito si Elaine. Salamat, Lourdes. Magandang hapon po sa inyo lahat. Balitang sports naman tayo. USA versus Spain sa Olympic gold. Sa nalalapit na ika-12 ng Agosto ngayong taon, magaganap ang makasaysayang rematch ng 2008 Beijing Games. Makakasagpupan ni Kobe Bryant at team ng USA, sila Paul Gasol at ang team ng Spain. Ito ay matapos talunin ng US ang Argentina sa score na 109-83. Ito at giniba naman ng Spain ang Russia sa score na 67-59 sa semifinal round. Inaasahan ng marami na makakabit ng Team USA ang gintong medalya. Ngunit ang dalawang grupo ay nagnanais na ito ay makuha. Kaya't inaasahan ng lahat na magiging maganda ang labanan ng dalawang koponan. At sa kasagsabayan, uuwiluan ng ika-11 kataon ng Team Philippines mula sa 30th Olympic Games sa London na bitbit ang masaklap na kabiguan.
Naiwan na tila turista na lamang ang mga opisyal sa pagwawakas ng 2012 Olympic Games sa Olympic Stadium ngayon. Kumpara kay Napariga at Kaluwag, maagang napatalsik sa kanilang mga events sina Jasmine Alcadi at Tracy Lacuna, archer Mark Javier at Rachel Cabral, shooter Brian Rosario, long jumper Marcela Torres, at 5,000-meter bet Rene Herrera, weightlifter Heidi Diaz at judoka Tomohiko Hoshina. Nakausad si Napariga sa susunod na round ng talunin ni Manuel Capay ng Italy, 17-7 sa light flyweight division, habang nagtapos na huli si Kaluwag sa quarterfinal round at nabigong makaabante sa semifinals sa kanilang unang Olympics team. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Elaine Ramirez dito sa London Olympics 2012. Mga anak, bakit niyo kami iniwan? Ito ang isang hiyaw ng isang ama nangungulila sa dalawa niyang anak na may noble edad. Matapos itong sumunod sa kanya papuntang bukoy. Pero hindi niya namalayan na yung dalawang bata ay sumunod sa kanya. Hanggang basta lamang ito ng isang malakas na hangin na dala ng hangin habagat. Silang dalawa ay nahulog sa creek. At dahil doon, natagpuan na lamang sila nung humupa ang baha. Natagpuan na ang dalawa ay matigas na lamang. Lubos na nangungulila ang mag-asawa dahil sa kanilang kapabayaan. Pero dahil dito, wala pa rin naman din silang sinisisi. Kundi ito ay tamang dahil ang pangyayaring ito ay hindi inaasahang mangyari. Poland Submarine. Ika-12 ng Agosto, 1900 Poland Submarine. Ika-12 ng Agosto, 1914, nang mamayapa ang American inventor na si John Philip Poland sa edad na 72 sa kanyang bahay sa New Jersey dahil sa pneumonia. Kilala bilang ama ng modernong submarine, si Poland ang nagdisenyo at nagtayo ng unang underwater vessel na tinanggap ng United States Navy at halos lahat ng submarine na ginagamit ng Amerika noong unang digmaang pandaigdig. Siya rin ang nag-imbento ng aparatos na dinisenyo upang makatakas ang mga marino sa nasirang submarine. At para sa aktwal na balita, narito si Janice. Maulang araw, Agot at Lourdes. Narito po ako ngayon sa harap ng SM Bacoor at sa intersection ng Aguinaldo at Tirona Highway. Sa kasalukuyan, mapapansin po natin dito sa aking likuran ang halos hanggang tuhod na baha, dulot ng walang hanggang pag-ulan sa loob ng halos 2 linggo. Ayon po sa Pag-asa, ang patuloy na pag-ulan ay dulot ng pinalakas na habagat ng bagyong Haiku. Ayon sa kanila, low pressure area lamang ang nararanasan natin ngayon at wala pong bagyo sa lugar ng Cavite at sa karating lugar. Subalit, pinaaalalahanan tayo ng mga may kapangyarihan na mag-iingat tayo at kung maaari ay lumikas na sa kanilang mga tahanan at tumungo na sa pinakamalapit na evacuation center. Sa ulat panahon, may namataang active low pressure area sa ating area of responsibility at magiging bagyo sa araw ng Lunes. Sabi ng Pag-asa, hindi ito tutuloy sa ating kalupaan, ngunit paigtingin nito ang habagat na magdudulot ng malawakang pag-ulan sa Luzon, Visayas. Pinag-iingat ang mga residente na binabaha dahil sa hagupit ng habagat sa kadahilan sa muling pagbukso ng hagupit ng habagat. At yan lamang po ang mga nakalap naming balita. Maraming salamat sa inyong magiliw na pagtangkilik. Ako nga po ulit, si Agatha Ayesha Eyambohia, Maria Lourdes Diaz-Umbres, sa ngalan ni Janice Padel, Elaine Ramirez, Lian Marie Singway, Elira Morente. Narito ang Balitang Jobel.